At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari. Hindi ako kinainggitan. Kinasuklaman ako ron. Sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki, yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na pang-araw. Eh, kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Yung miyembro ng committee ko, yung kapatid niya Ay, teka, yun ang problema natin. Si Senador Francis Pangilinan, magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Pagkakaintindi ko dyan. Iniinsulto niya ako Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo. Magtatayo ng Independent Investigative Body. Nako. Hindi, subukan mo. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Magdebate tayo. Dadagan ang Balita News Update. Hi, welcome back mga kabataan. Nagbabalik po tayo dito sa munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po sa mga oras nito ay pag-uusapan natin ang programang Saganang Mamamayan dahil nga po ay sa Lunes na magbabalik ang pangalawang pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa Ghost Flood Control Projects. Ngayon po mga kabataan, itong si Ben Tulfo ay nagpapasaring kay Senador Marcoleta. Hindi man niya binanggit at subalit ito'y pinatutukuyan nito ang Blue Ribbon Committee dahil lamang daw nagpapasikat sa ginawang investigasyon nito mga kabataan. At hindi nakapigil si Senador Marcoleta, kanya pong sinuplak, kanya pong pinalagan itong si Ben Tulfo para naman matauhan mga kabalitaan. At itong si Kiko Pangilinan, ayon pa ni Senador Marcoleta, nakiusap at nagpadala ng liham na para maging miyembro ito ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. Ngunit ang masakla pa dito ay bago pa lang at katatapos pa lang ng unang pagdinig ay nagpalabas ito ng mensahe or statement itong si Kiko Pangilinan na kung saan ay siya ay gagawa ng ibang independent body na mag-investigate sa flood control projects. So dito na insulto at pumagting yung tenga ni Jen mga kabalitaan sa pagpapalawas ng statement ni Kiko Pangilinan dahil ito po ay malaking insulto sa Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Rodante Marcoleta. At pinapalayas niya po ito bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee para naman inam na sigurong lumayas na ito at hindi na ito maging miyembro ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. Yung kabuang impormasyon at mga balitaan na ating ilalahad dito mga kabitaan, atin na hong mapapanood dito sa programa ng Saganang Mamamayan at sabay tayong manood dito mga kabalitaan. Ito na po si Senador Rodante Marcoleta. Akong rockstar talaga naman, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Palagi nyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming naiinggit Inggit na sila. Sen, wala tayong magagawa. Ganun talaga Oo nga, pero dapat walang ganun Hindi, Sen, kayo sa inyo po, wala yon. Pero sa amin ni Nelson, kailangan namin sabihin nyo, Sen. Alam naman namin yung pagiging humble, nasa sa inyo po yon. Pero alam mo, totoo yan, Jen. Yung halimbawa, bagong opening ng klase. Oo. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinainggitan talaga yan Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinainggitan. Bagong transfer ako kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador, sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer Aba kung mag-recite talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan.
sa probinsya naman, nabulabog niya pala isdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Mga ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari... Hindi ako kinainggitan. Kinasuklaman ako ron. Halo po yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Totoo Amerikano, di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, may kim-kim parang nanggalit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun, tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba? Si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ngayon, yan. Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon, parang nadadagdagan pa yung ganun. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Parang nanlamang tayo pag nakauna. Ganun, Unang araw pa lang. Simula pa lang simple yun Isang araw pa lang sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang Laying the predicate pa lang. Nga sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal. Palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino ba sasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba?
Pero Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Oo. Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... kung anong motivation, hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa... May mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, yung mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagka-liberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ako naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba?
Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Sen, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Saka wala siyang tiwala sa committee. Yun pa. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko dyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang,
Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Eh kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate dun Diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen Hindi, kung magpupropose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit nyo yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Diba? Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon. Kasalanan ko ba yun? Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi sa Lunes, particular sa Lunes. Kasi in-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko,
Bakit? Kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech para siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun na Sapagkat, talaga naman, oo. nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Kam? Ay, yun nga sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Oo, na out of focus eh. Puro kumbaga pinagtulong-tulungan Kasi- ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oo. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh, ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala. Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Oho. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon din siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Oh, yun na nga po. Oh. Hindi nyo pa nahalata, isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Mag-iimbestiga, Pati DepDep, yung kay Balisakan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Inahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. makikinabang ang taong taong bayan. bayan, opo. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nila ang pagkakaiba ngayon. Hindi kayo maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition ay maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan. Parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbestiga. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog.
baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan halimbawa ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun yung dating NEDA. Yan, O anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Marios. I-assess daw po yan. Balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga sa Lunes, Sen, ay anong aasahan natin? Baka naman nagpalabas na ng sabina. Ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman. Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag. Yung kasi mga iba wala. Di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitasyon. Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na Ang ito. subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Ilatag muna natin Nelson ang ating magiging box populi. Meron ba tayong nasa na nga? So ayun po mga kabataan, talagang matindi ho yung Blue Ribbon Committee ay pinagfifiestahan ngayon ng mga umiipal ho dyan sa Senado na para naman mapansin sila dito mga kabataan ng taong bayan. Tama po yung assessment ni Jen at ni Nelson na baka ito ay masapawan ni Senador Marcoleta yung investigasyon ng flood control projects at itong mga plano ng sabihin natin na parang may mga personal na intereso itong si Kiko Pangilinan at si Soto mga kabalitaan dahil nga po yung kay Kiko Pangilinan ay siya po yung chairman ng agriculture. Para bagang may problema din doon. Ang hindi lang maganda dito dahil hindi nabigyan ng spotlight itong si Kiko Pangilinan para magpatuloy sa kanyang investigasyon at pagpabago sa problema ngayon sa pang agrikultura ng ating bansa. So para ngayon, gusto lang gumagawa ng paraan itong si Kiko Pangilinan na mapansin ng taong bayan at yung kanyang ginawang desisyon at plano ay na-insulto at malaking insulto sa panig naman ni Senador Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee mga kabaitaan. So layas na itong si Kiko Pangilinan ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ni Jen na umalis na o lumayas na bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Meron ka palang ibang agenda na para bagang wala kang tiwala sa kakayahan ni Senador Marcoleta mga kabalitaan. At dito natin malalaman na meron palang gustong magpapaipal dito. Kung hindi nasimulan itong investigation ng Blue Ribbon Committee, itong mga ghost flood control projects, ay hindi ito gigimaw mga kabalitan. Alam niyo po yung gimaw, hindi ito aarangkada. Ngayon nakita nila siguro na itong si Senador Marcoleta kalmado lang yung bilang pagiging litigation lawyer niya ay talagang nilatag niya na ng husto at baka may kinatatakutan itong ilang mga senador at lalo na itong mga kongresista mga kabalitaan. So pakabangan natin sa Lunes na parang matuloy na yata itong pangalawang pagdinig dahil nga po ay itong si Tito Sen at Iping Lacson ay parang may pakiusap yata na i-move itong schedule sa Blue Ribbon Committee investigation sa susunod na mga araw. Parang ayaw yatang pumayag nitong si Senador Marcoleta at siya sadyang itutuloy niya ito ang investigasyon sa araw ng Lunes, Setyembre 1 mga kabalitaan.
At ito naman hong si Ben Tulfo, mga kabaitaan, ay talagang pinapasaringan ho itong ni Senador Marcoleta dahil nga po ay nangingialam na naman ho, mga kabaitaan. Ayun pa, wala namang binanggit na pangalan na epal at nagpapasikat, pero bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay masasaktan din ho itong mga kabaitaan at siyempre yung ego ho nitong Senador Marcoleta ay biglang mabubuhay ho, mga kabaitaan, dahil nga po sa mga pananalita nitong si Ben Tulfo na hindi ho kaya-aya dahil yung kapatid niya andyan din sa Blue Ribbon Committee. Sana man lang nagbanggit siya ng pangalan para malaman kung sino yung kanyang pinatutukuyan na nagpapasikat lamang sa nasabing investigasyon patungkol, mga kabaitaan, sa Ghost Flood Control Projects, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at para malaman din ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan, i-share nyo na rin po ito, mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, maraming salamat at subscribe na rin agad kayo, mga kabalitaan. Then pindutin nyo po ang ating notification bell para agad-agad nyo po mapapanood yung mga latest uploaded video natin dito sa ating munting bahay. At sa mga dumagdag na mga tumatambay dito sa ating munting bahay, mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. Bago tayo magtapos, mga kabaitaan, pasasalamatan muna natin yung ating mga makabagong babayani, ating bansang overseas Filipino workers. Mabuhay ho kayong lahat dyan kung saan man kayo ngayon naroon, at sa ating mga kapatid dyan sa The Hague, Netherlands, maraming salamat sa walang sawang pagbabantay kay Tatay Digong Duterte sa The Hague, Netherlands. And of course, ating mga kapatid dyan sa ibayong dagat, mga seafarers natin, mabuhay at ingat-ingat lagi, mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat around the world. Mas salam ho sa inyong lahat. At sa ating pagbabalik mamaya, mga kabaitaan, maglalahad pa rin tayo ng totoo at komprehensibong balitaan, impormasyon dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kabisayan ng Mindanao, Luzon, saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Mwah. Peace out.